Kaya lamang meron akong nakikitang konting problema rito sapagkat aking nabasa at nabalitaan na ang isa sa mga kino-consider na testigo ay yung sinuntok na sheriff ni Vice President Sara Duterte. Pero nabalitaan natin kaninang umaga o kahapon yata yan na itong si Sheriff Abby Andres, no, at na sinuntok before ni Vice President when he was still the mayor of Davao City way back in 2011, 2012 ay ayaw makialam, no, bilang isang testigo sa kaso ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, ayaw niyang makilahok dyan. So, napakatindi nitong balita nito na sinabi earlier ng prosecution na isasama nila si Sheriff Abby Andres sa listahan ng 57 saksi ng prosecution para sa Article 4. Kaso mukhang hindi yata matutuloy ito, no, dahil itong si Andres na court sheriff during that time na nasapak siya noong July 1, 2011 nang makunan sa television na sinuntok nga siya ng 4 na beses sa mukha ni Davao City Mayor Sara Duterte dahil sa isang demolition ng mga bahay sa Suliman, Davao City. So, kitang-kita doon sa recorded video na yun, talagang sapok na sapok yung sheriff na yan. So, pag-usapan natin dito, talakayin natin ano yung legal impact ng pag-atraso, pag-iwas ni Sheriff Andres na maging isa sa mga testigo during the impeachment trial. Ang sabi kasi niya, ayaw niya nang makialam no? At siya ay nagtatrabaho ng maayos na, tahimik siya sa kanyang opisina bilang isang mapayapang opisyal sa human resources ng Korte Suprema. No, so tingnan natin ano po ba ang magiging epekto nito kung sakasakaling hindi siya sumipot o hindi siya magpakita at tumangging tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. So, dito mayroon tayong konting nakikitang problema sa evidence of character. No, kasi kung titingnan po natin yung Rule 130, Section 34 of the Rules of Evidence under the Rules of Court, medyo merong problema mapapansin ng mga prosecutor dito o kaya even the defense team. Makikita nila yung parang butas dito Kasi sa ilalim po ng ating revised rules on evidence, may mahigpit na panuntunan patungkol sa ugali ng isang akusado. Ang sabi po doon sa rules of evidence, ang sabi doon, evidence that one did or did not do a certain thing at one time is not admissible to prove that he did or did not do the same or a similar thing at another time. Ito po yung tinatawag namin sa rules of evidence na the principle of res inter alios acta. So, dito hindi pwedeng sabihin ng prosecution na dahil nanuntok siya ng sheriff noong 2011, ibig sabihin totoo ang banta niyang magpapapatay ng presidente noong 2024 na nakunan nga ng video at kumalat sa social media. So dito, sabi ng rules of evidence, para maging admissible ito, kailangan pumasok sa mga exception tulad ng pagpapatunay ng plano, yung sistema, yung habit, o identity. Kung ayaw makipagtulungan ngayon ni Sheriff Andres, mawawalan po ng buhay ang salaysay. Bakit? Hindi makakapag-cross-examine ng depensa sa isang saksing ayaw magsalita. Naging pipi ang saksi na inaasahan ng prosecution team. Kaya't ang affidavit o lumang kwento ay tuturing na lamang na isang hearsay. Ang ibig sabihin ng hearsay ay walang personal na kaalaman sa kasalukuyang krimen. Alinsunod sa kaso ni People versus Liu or People versus Tolentino.